Hello, what up everyone? Another rainy day, but another verse na naman tayo. Our verse for today is from Isaiah chapter 37, verse 20. Kaya, Panginoon naming Diyos, iligtas po ninyo kami sa kamay ng Assyria para malaman ng lahat ng kaharian dito sa mundo na kayo lang ang Panginoon, ang Diyos. The verse na binasa natin ay prayer ni King Hezekiah during the time na binubuli-buli sila ng hari ng Assyria. Isa itong pangyayari kung saan takot na takot yung mga taga-Juda dahil napapaligiran na sila ng mga taga-Assyria. Pagdating sa bilang, talong-talo sila, pero isa si King Hezekiah sa gustong-gusto kong hari dahil isa siyang faithful at isang matuwid na hari. Isa siya dun sa mga iilan na mga hari na nagpagiba ng lahat ng mga Diyos-Diyosan at patuloy na encourage yung mga tao na sumamba sa iisang Diyos, ang Diyos ng Israel. Ang dami ng mga kalaban and very powerful ang Assyrian army. Pero hindi doon nag-focus si King Hezekiah. Kung babalikan natin yung story, yung pagbasa sa Isaiah, saka doon sa 2 Kings 20, binubuli-buli talaga ng King of Assyrian army yung Judah. And sinasabi niya na sino pang makakapagtanggol sa inyo ngayon. Kumbaga, ang dami na kasi sinilang mga natalong mga bansa. And yung marami rin yung mga Diyos-Diyosan, yung mga Diyos sinasabi nila mga Diyos nila. Pero tinalo lahat yun nung hari ng Assyria. So, alam mo yun, very prideful na yung hari ng Assyria. And niya si King Hezekiah, ganun din yung sinasabi niya. Kumbaga, wala nang makakapagtanggol sa'yo ngayon. Hindi ka kayang ipagtanggol ng Diyos mo. Kagaya ng hindi na ipagtanggol ng Diyos ng ibang bansa yung kanilang mga kaharian. But ang pinaka nakakamangha kasi kay King Hezekiah is naniniwala siya na ang tunay na Diyos ay ang Diyos na sinasamba nila, ang nag-iisa na lumikha ng langit at lupa. Kesa magpadala siya sa takot at pangamba na baka wasakin ng Assyria ang kanilang harian, ang ginawa niya, dinala niya yung problema niya kay God. Nanalangin siya, daladala niya yung sulat ng king ng Assyria. Pinakita niya kay God, sabi doon, dinala niya sa presence ni God yung mensahe na yon. And nagsusumbong siya na binubuli yung mamamayan nila, yung kaharian nila, kaya siya hindi rin makapapagtanggol ng Diyos, yung Judah. Parang sinasabi niya na hindi ko laban to, laban mo to God, para bang ikaw yung binubuli rito. Lord, ipakita mo nga sa kanya na ikaw talaga yung tunay na Diyos. Something like that yung panalangin ni King Hezekiah. Hindi niya dinideny na may problema. Hindi niya dinideny na natatakot siya. Bagkus, dinala niya lahat ng mga burdens niya sa ating Panginoong Diyos. Hindi ito yung klase ng panalangin na kagaya ng panalangin minsan natin na Lord, bigyan mo ko nito, Lord, bigyan. So, parang patungkol lahat sa atin. Hindi ito yung klaseng panalangin na makasariling panalangin. Kundi, ang panalangin niya dito, Lord, binubuli ka ng hari ng Assyria. Sinasabi niya na wala na rin makakapagligtas sa Judah, na walang Diyos na nakapagtanggol sa mga ibang bansa. O Lord, patunayan mo nga na ikaw yung Diyos ng Judah. Hindi ito pag-uutos. Ito ay isang panalangin na ng isang taong nananampalataya sa napakamakapangyarihang Diyos na kilala niya. Yung tipong malalaman ng lahat ng bansa, malalaman mismo ng Assyria na nagkamali sila ng binangga. Alam mo yun, nagkamali sila ng binuli. Dahil we serve a God and we worship and pray and praise the Lord who is sovereign and all-powerful and talagang totoong Diyos. This prayer of King Hezekiah is a prayer of faith na hindi ini-ignore yung problema, difficulties, or yung tunay na sitwasyon or circumstances na meron siya. Tayong mga mananampalataya, naniniwala rin tayo kagaya ni King Hezekiah sa Diyos na lumikha sa atin at sa langit at lupa. Hindi porke naniniwala tayo sa Kanya ay i-deny na natin na may problema na hindi na tayo magkakaproblema. Si King Hezekiah, lahat ng burden niya, lahat ng mga pagkatakot at difficulties na pinagdadaanan niya during the time na binubuli siya ng Assyria, talagang dinala niya lahat sa Panginoon. Sabi niya, Lord, iligtas mo kami. Iligtas mo kami dito sa sinasabi nitong Assyrian army na to. Para malaman ng lahat ng mga bansa, malaman ng lahat ng mga tao na tunay na
ikaw yung Diyos. At ang nangyari nun after ng prayer na yon, 185,000 Assyrian army ang namatay after nung prayer na yun. Ang sarap lang isipin na sa kagaya nating isang mananampalataya sa ating Panginoong Diyos, meron tayong Diyos na pinapaniwalaan at sinasamba, na hindi tayo papabayaan, na hindi niya sisirain yung pangalan niya dahil sobrang banal ng kanyang pangalan, sobrang makapangyarihan ng kanyang pangalan. So yung mga battle na pinagdadaanan natin ngayon, especially yung mga challenges and mga battles na i-encounter natin during the time ng paglilingkod natin sa Panginoon, ilapit natin ito sa Kanya. Huwag natin sarilinin ang ating mga problema dahil walang-wala yung lakas or anumang dunong na meron tayo kumpara sa kapangyarihan at lakas ng ating Panginoong Diyos. Let's be honest to God. Ano man mga pinagdadaanan natin, ano mang obstacles, challenges, problems na pinagdadaanan natin, dalhin natin sa Panginoon kagaya ng King Hezekiah. And you know, inalala ng Panginoon yung katapatan ni King Hezekiah. Kung itutuloy natin yung pagbasa doon sa 2 Kings 20, si King Hezekiah, nagkaroon siya ng sakit during the time ng patapos na yung kanyang paghahari. Nagkaroon siya ng karamdaman, and alam mo yun, nanalangin siya sa Panginoon, and talagang isinurrender niya rin sa Panginoon, pinagkatiwala niya, and dinagdagan pa ng Panginoon yung buhay niya ng marami pang taon. Walang imposible sa kanya. Maybe, sabi nga sa Bible, with men it is impossible, but with God all things are possible. Ano man yung battle natin ngayon, ano man yung problema natin ngayon na pinagdadaanan, lagi nating iisipin that nothing is impossible sa ating Panginoong Diyos. He loves you, He cares for you, He honors your faithfulness sa Kanya. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.